Ang Kuwaresma ay isang banal na panahon ng pagbabalik-loob, agsisisi at pananalangin. Ngunit paano natin tunay na may hahanda ang ating puso at kaluluwa para sa dakilang panahong ito? Maraming tao ang dumaraan sa Kuwaresma nang hindi lubos na naunawaan ang lalim ng espiritual na kahulugan nito. Ang iba ay nakatuon lamang sa mga panlabas na sakripisyo, ngunit hindi napapalalim ang kanilang relasyon sa Diyos. Ngayong araw, ibabahagi natin ang isang makapangyarihang panalangin na makakatulong sa iyo na palakasin ang iyong pananampalataya at maging mas malapit sa Panginoon. Kaya't samahan mo ako sa isang sandali ng panalangin at pagninilay upang tunay nating maranasan ang pagbabago ng puso sa pamamagitan ng grasya ng Diyos. Ang Kuwaresma, isang 40 araw na paglalakbay ng ating kaluluwa tungo sa muling pagkabuhay ni Kristo. Ito ay panahon ng pagninilay, pagsasakripisyo at pagbabalik-loob sa Diyos. Sa loob ng maraming siglo, ito ay naging isang mahalagang tradisyon sa simbahang Katoliko na naglalayong ihanda ang ating puso upang tunay nating maunawaan ang sakripisyong ginawa ni Jesus para sa atin. Ngunit higit pa sa mga panlabas na gawi tulad ng pag-aayuno at paglimos, ang Kuwaresma ay isang paanyaya upang baguhin ang ating buhay mula sa loob. Ito ang panahon upang iwaksi ang ating mga kasalanan, humingi ng kapatawaran, at muling lumapit sa Panginoon ng may pusong tapa. Ngunit paano tayo tunay na makakapaghanda? Ang sagot ay nasa panalangin. Ang panalangin ay hindi lamang pagsasabi ng mga salita, kundi isang tunay na pakikipag-usap sa Diyos. Sa pamamagitan nito, ating ipinapaabot ang ating pasasalamat, aghingi ng tawad, at mga kahilingan sa Kanya. Sabi nga sa Mateo 6:6, ngunit kapag ikaw ay mananalangin, umasok ka sa iyong silid, isara mo ang pinto, at manalangin ka sa iyong Ama na hindi nakikita. At ang iyong Ama, na nakakakita sa lihim, ay gagantimpalaan ka. Ipinapaalala sa atin ng talatang ito na ang tunay na panalangin ay hindi kailangang ipakita sa iba, kundi dapat gawin ng may pusong tapat at taos-puso. Ngayon, samahan mo ako sa isang espesyal na panalangin para sa Kuwaresma. Huminga ng malalim, ipikit ang iyong mga mata, at ituon ang iyong puso sa presensya ng Diyos. Panginoon naming Diyos, sa banal na panahon ng Kuwaresma, kami ay lumalapit sa iyo ng may pusong mapagpakumbaba. Linisin mo ang aming puso at alisin ang anumang nakakahadlang sa aming relasyon sa iyo. Turuan mo kaming maging mas mapagpesensya, mas mapagmahal, at mas mapagpatawad sa aming kapwa. Palakasin mo ang aming pananampalataya at ipakita mo sa amin ang tamang landas upang kami ay tunay na mabuhay ayon sa iyong kalooban. Sa bawat pagsubok at tukso, naway manatili kaming tapat sa iyo, nagtitiwala na ikaw ang aming liwanag sa gitna ng dilim. Tulungan mo kaming makita ang tunay na halaga ng sakripisyo ni Kristo upang sa muling pagkabuhay niya, kami rin ay maging bagong nilalang na puspos ng iyong pagmamahal at habag. Amen. Ang panalangin ito ay isang paalala na sa bawat Kuwaresma, tayo ay tinatawag hindi lamang upang magsakripisyo, kundi upang lumalim sa ating pananampalataya. Ngunit paano natin may sasabuhay ang panalangin ito sa ating araw-araw na buhay? Una, maglaan ng oras para sa tahimik na pagdarasal tuwing umaga o bago matulog. Ang panalangin ay hindi kailangang mahaba. Mas mahalaga ang pagiging kapa sa ating pakikipag-usap sa Diyos. Ikalawa, gawing personal ang ating kagsasakripisyo. Hindi ito tungkol sa simpleng hindi pagkain ng karne tuwing Biyernes, kundi tungkol sa tunay na pag-aalay ng ating sarili. Maaring ito ay pagpapatawad sa isang taong nakasakit sa atin, pagiging mas mapagbigay sa nangangailangan. Ikatlo, gamitin ang Kuwaresma upang suriin ang ating sarili at ayusin ang ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa. Ngayong Kuwaresma, yalay natin ang ating puso sa Diyos. Huwag natin hayaan na lumipas ang panahong ito nang hindi tayo nagbabago. Ang tunay na diwa ng Kuwaresma ay nasa ating kahandaang lumapit sa Panginoon, magsisi sa ating mga kasalanan, at mamuhay ayon sa Kanyang salita. Kung nagustuhan mo ang panalangin ito, ibahagi ito sa iyong pamilya at kaibigan upang mas marami pang puso ang may handa para sa banal na panahong ito.
Naway ang pagpapala ng Diyos ay sumeyo sa iyong espiritual na paglalakbay ngayong Kwaresma.